May ito troubleshoot ako dito sa isa naming SEW servo motor mga master dahil nga nagkakaroon siya ng problema. So, ang nangyari dito, nagkakaroon siya ng alarm doon sa HMI. So, ayaw niyang mag-reference. So, dito sa HMI mga master, so ito yung alarm niya. So, not reference. So, 61 M1. So, dito sa HMI ay 61 T1 siya. Ang nangyari kasi dito, hindi siya nagre-reference. So, pag pipindutin mo sana tong reference na to, so, dapat magsisero dapat yan. So, bumalik siya dapat sa tamang posisyon niya. So, nangyari, nanatili siya sa 5. So, hindi siya nagsisero. So, pag ganito master ang nangyayari, i-check nyo yung mechanical. Una. Kung wala bang problema yung mechanical. So, dito mga master, may nakita akong problema dito sa mismong stripper mismo. Yung dinadrive niya mismo. So, sumasabit yung stripper dito sa guide na to. So, anong nangyari? Umangat tong guide na to. Kaya yung stripper ay nag-stack up dyan. So, sumasabit dyan. So, kung titingnan natin dito sa kabila, may space dapat siya. So, may pre dapat siya, no? Na space. So, dito sa kabila, ganun din. So, dito sa kabilang side ay tumatama siya. So, ito pala yung mismong drive niya. So, ito yung manual brake niya. So, pag itulak mo yan, ay maglulus yung brake niya. So, pwede mo siyang ima-manual na, imo-moves ng manual. Pag pinupus mo tong handle na to. So, ito yung unlock ng brake niya. So, dito nagkakaroon ng problema sa shafting na to mga master. So, bumalok to konti. Dahil nga tinamaan ng paleta. So ngayon master ay nagawa na namin yung problema dun sa may shafting. So natuwid na namin kaya ngayon kung makita nyo ay pagpipindutin mo yung reference niya ay nagmo-moves na siya ng dahan-dahan papunta sa zero position niya. So ganyan dapat. So dyan wala ka nang nakikitang not in reference dyan na 61 M1. So ngayon master ay kung makita nyo ay nagsisero na siya. So nawala na yung alarm. So ang nangyari lang kanina talagang sumabit lang siya kaya hindi siya bumalik sa tamang posisyon niya. So ganun lang master. So sana may matutunan kayo sa video na to.